See Jesus in Revelation like you've never seen him before. The Lamb that was slain before the foundation of the world. The Creator, Redeemer, and Intercessor. Join our online prophecy seminar on November 22 to 28, 2020 at 6 in the evening with Pastor Riniboy Ventura. Explore the amazing prophecies from the book of Revelation. Behold the Lamb of God as He unfolds to us our future with confidence.
Mayong gabi sa liwat, mga kaabyanan kag mga kapaglaom. Ari kita liwat agod magdala sa inyo sa pulong sa Ginoo pinagi sa aton Revelation prophecy series from November 22 to 28. But looking at the situation, mag-extend kita siguro another 3 days to complete the series mga kauturan. No? We are now at the 7th nights. So we would like to ask everyone to please share this material o presentation sa inyo nga mga friends. Gani gina pasalamatan tang inyo gid nga dalayon nga pagsuportar kag pag hibalo sini, no? Okay, ang aton nga pagtuon mga abyan. Nakahibalo kita sa prophecy, particularly sa libro sang Bugna, that Jesus is the one in charge of opening to us, no, the 7 seals in the book of Revelation. Kag amo ini siya ang apocalyptic prophecy nga sa diin naghibi si diyan kung hindi mabuksan. But the good news is the Lamb, no, prevailed, no. The lion prevailed, no? Jesus as the true lion, the king of the universe, and at the same time, he gave his life as a sacrifice for us, so that qualified him to unfold to us these prophetic records to be proclaimed, no? Contained in this book. So aton makita mga abyan nga sa naglig naton nga presentation sa introduction, gin-mention naton nga ang 7 ka silyo, okay, nag-represent sang 7 period of Christianity, no? Nagasugid sa aton sang social condition sang Christianity kung paano naton i-view ang prophecy o kung ang church in the outside, no? It tells us the evolution of Christianity. Paano siya nga primero na maputi, no? And then nagpula, nagitom, naglapsi. Kagkaroon yung gabi ito anaton mga kautoran kung bala may ikalima pa nga kabayo nga magwa. No? So, logically, ang 7 seals tells us the apostasy of Christianity. Actually, nakita natin diri ang evolution and then kung paano ang church ma-revive in the last days. No? And then, aside from that, the 7 churches and the 7 seals, they are parallel. No? Parallel mga kautoran. Isa lang inaka-period, actually. Pero ang 7 churches, that is the revelation of God about the spiritual conditions of Christianity during the 7 period of Christianity. Para klaro gid mga kautoran, ti ano ang labot sang 7 seals kag sa 7 churches nga aging combine man na pastor. Because in prophecy, nagagamit abi siya sa ginatawag naton nga recapitulation o kon repetition. Ang Ginoo ga-express ang iya mensahe in several imagery o kon languages o kon symbols to emphasize his point. No? So ang 7 churches, it is God's revelation to us what is going on inside the churches, kung ano itong kondisyon, kung di kita naglapas, kung di kita na luya, iya kita ginsabdong, kagin pabaskog, no? Kagin laygayan mga kauturan. While the 7 seals is what? It tells us the outside picture of the church. No? Amo na ito nga color coding. No? As the time goes on, the color of Christianity evolved. No? Okay? While the 7 trumpet, the same period mga kauturan, tells us the political condition of Christianity, surrounding Christianity. Mga kauturan. Daw hindi gawa ako rin mag-emphasize sa 7 trumpets. Ato na emphasize mga kauturan towards the end, no? Pag-abot na sa katapusan ng silyo mga kauturan, o kung 6 to 7. But, you know, importante man yung 7 seals because the 7 seals were God's political discipline to the Christians who embrace paganism. Sili sa Ginoo maghinulsol kay kundi awayan ko ikaw sa espada sa akon baba nga may duwa sa sulab. So ining 7 trumpet were actually God's discipline. Ginalaw niya ang mga barbaric tribe, ginalaw niya ang mga Mohammedans, ang mga Ottoman to discipline Christians who embrace paganism. Amo na mga kauturan,
yakon ang Ginoo magsiling nga maghinulsol, hinulsol kita kay kung hindi, literally disiplinahon kita sa Ginoo. Paagihon ikaw sa mga tribulation, kalayohon niya pagtilaw to make us purified, no. Okay? Let's move on, no. Ari na kita mga abyan sa ikalima nga silyo. Okay. Now, ang unang nga silyo, ano gani? Pagbukas ni Jesus, anong color sa kabayo? Maputi, no? And this illustrate the missionary activity of the church when they were in love with Jesus Christ, no? They were desirable and they were victorious. So this represents a conquering faith, no? Ang pagtuo nga madinaogon from 31 to 100 AD. Pero pag abot sang 100 AD, pagkapatay sang last apostle nga si John, makita naton nga ang kabayo nagpula. Okay? Because at that time, although nga na, ginatawag ini nga bloodstained faith o kon persecuted church mga kauturan because they suffered Roman persecution sa time ni Emperor Diocletian 14 years, makita naton mga kauturan nga the rider was armed with a sword and that represents the word of God, while at the same time, it represents the sword of Caesar, the sword of persecution. So, makita natin din mga utod, this was the period of martyrdom. Madamo si mga martyrs. Pero at that time, there was that introduction of pagan, culture into Christianity. That was the time when Constantine was converted into Christianity. So, nadala niya ang pagan culture. Amo na mga kauturan nga nagpula ang color sang kabayo. And then, from 325 to 538, at that period, the church and state were combined. No? Makita natin na, hindi natin elaborate na mga kauturan. And then from 538 to 1517 mga kauturan, this was the period of pale horse, nga ang ngalan sa nagasakay sa kabayo, death, no? And hell followed it. Ang nag-persecute mismo ang nagasakay na sa kabayo. It's Christian persecuting Christian. Dark ages in mga kauturan. Pero pag abot sang 1517, of course, amo na atong tunaan karon. Nga 1517 because that time that was the beginning of Protestantism. No? They responded to to the call of Jesus, come out of her my people and be separate. So now tonight our topic is ginpatay bangod sang kordero. Slain for the lamb. No? The lamb was slain, right? But his followers, during this period of Christianity, they suffered persecution. So, lantaw naton kung ginano sila sa Ginoo, pabayaan bala sila sa Ginoo, anong promesa sa Ginoo para sa ila. Sa sadtong mga martyrs, mga faithful martyrs, mga kauturan, bangod sang ila pagpamatuod kay Kristo. Okay, let's see Jesus Christ kung ano ang unod mga kauturan sa ikalimang nga silyo. Now, ari, Revelation chapter 6, verse 9, kag sang ginbuksan niya ang ikalimang nga silyo, nakita ko sa idalom sang altar ang mga kalag sadtong mga ginpamatay bangod sang pulong sang Dios kag sang pagpamatuod nga ila ginahuptan. Kita mo mga kauturan, because of dark ages, madamo sing mga martyrs, no? There were nameless and countless Christians who suffered persecution. According to Christian history, there were more than 51 million Christians, no? Approximately mga kauturan, who suffered persecution during those years, no? In the past. Kaya karon, ano ang hustisya para sa ilang kamatayon? So ginpakita kay John, sa isa ka pananawon niya, and I saw under the altar, ang pumangkot din ang location ng altar, ang mga kalag sadtong mga ginpamatay, no? Kung sa ilong ginpamugutan sang ulo bangod sang pulong sang Dios kag sang pagpamatuod nga ila ginahuptan. Ari mga kauturan, no? Wala na nagwa ang kabayo. Because at this period, ang nagasakay sa kabayo, patay na ang iya nga pagtuo, gihimo sa sang bulaton in the name of Christianity, pero hindi na bulaton ni Kristo nga ginahimo, kundi ang matuod iya nga mga Christians, amotong mga martyrs. So, the Christians were not doing missionary work anymore. They were hiding, no? Ang babae nagpalagyubay sa kamingawan, no? So makita natin diri ang mga kalag sa itong mga both silingon madamo si mga martyrs, but ang Ginoo wala gid malipat sa ila, no? Wala gid malipat sa ila.
Nga agi pamatay sila bangod sang pulong sa Dios kag sang pagpamatuod ni Jesus nga ila ginhuptan. Nagasinggit ang mga kalag. Ari mga kauturan ang sadya karon nga diskusyon kay daw nagapakita diri nga ang kalag buhi, no? They cried with a loud voice saying, "How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" At tubtub pabalasan o Ginoo, itimalos nimo ang amon dugo, ang amon kamatayon sa mga nagapuyo sa duta. Verse 10, okay? Verse 11, kag ginhatagan sila sing maputi nga panapton, ang tagsa-tagsa sa ila, kag ginsilingan sila, pahuway lang anay kamo dira sa malipot nga tion. Tubtob ngang isignyo ka ulipon, pamatyon man kaangay ninyo. Delikado ini mga kauturan. Dumdum naton tapos na ang persecution sa panahon sa Dark Ages, may another batch pagali nga nagahulat. Mga kauturan. But you know, God was so kind to them. God would like to comfort them. They were not forgotten by God. Gisiligan sila, pahuway lang anay kamudra. Hindi ka mo magdali. Kay hulaton man naton ang inyong mga upod nga mga alagad ni Kristo, nga pamatyon man kaangay ninyo, nga matuman. May ara pagid nga amo na ang sa Revelation 13, amo nang preparahan ta mga kaabyanan. So gin-reveal ini para kita maka-prepare sa last days mga kauturan. Kay ang kaaway diri hindi tawo mo kundi yawa, kay ang yawa away bay, siyang nagagamit mga kauturan sa mga instrumentalities para hingabuton ang katawan sa Ginoo nga nagaano gani? Nagalapas ang kasuguan o kung nagabantay sa kasuguan. Mga abyan, hibaloon tayo na. Now, ano ang kalag? Pagkapatay bala ni ang una gid nga martir sa Bible nga na-record amo si Abel. Pagkapatay ni Abel, ano ba lang iya kalag? Nagpalangit o kung ari lang sa duta? Ginpakita kay John nga ang kalag, nakita ako sa idalom sang halaran ang kalag sa mga gipamugutan sang ulo. Mga kauturan, di nahamtang ang kalag. Now, Genesis chapter 4 verses 9 to 11, kag nagsiling. Ano ba lang ang ginhimo mo? Ginhabala niya si Cain. Yari karon ang tingog sang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta, no? Behold, the voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. Pagkapatay ni Abel, ano ba nagpalangit bala dayon sa mga kauturan? Wala. Kung gisiling dira niya, yari karon ang tingog sa dugo sa imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. No? It seems as if nga ang napatay nagasinggit. Mga kauturan ti nagsinggit siya sang buhi. Sa pero sang napatay siya ti uhay na siya nakasinggit eh. Pero the point is nga ang kamatayon ni Abel were crying for justice, for judgment, no? Ini mga kauturan, mga punto de vista to emphasize a point nga ang patay wala ging kalipatan sa Ginoo nga ang ila kamatayon naga kinahanglan sing hostisya. So atong ginhambal sa Revelation mga kauturan, ginatawag ina siya nga idiomatic expression. Kay prophecy, may arabay nga mga figure of speech, no? May simile, may hyperbole, may metaphor, no? May irony, no? So, may personification. Kung makita nimo sa Revelation, ang gingamit diri mga kauturan daw nakita diri nga ang patay nga daw buhi, no? Ginatawag ina nga personification mga kauturan as if nga ang patay buhi. But you know, God would like to illustrate to us nga ang kamatayon sa mga faithful martyrs, they were in the hands of God. God promised to give them white robes. Pahuway lang anay kamudra. Kay hulaton ta pang iban nga masunod man sa inyo. Mga kauturan, hindi kita magkahadlok sina. Kay nga naman, it is God who said to John, okay, fear not. I am the first and I am the last. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Kagyari karon ako ang nagauyat sang liabi sang hadis kag kamatayon. Abrihan ni Kristo ang lulubngan. Kung siya magbalik, pukaawon niya ining mga Christians nga nagkalamatay. Okay? So makita natin mga kauturan niya, ang location sang altar, hindi nga altar sa langit. Kundi, ari lang sa duta. Because you know, sa sacrifice ang una,
ang lamb dira gina-ihaw sa altar, di ba? No? Sa literal nga application mga kauturan, wala dito sa holy place o kung sa most holy place, diri sa gwa. Kag ang altar nagasimbolo sang ano gani? Sang cross, no? Diin si Kristo gin-ihaw mga kauturan, dito sa langit o diri sa luta. Pag siling karon nga, behold the blood of your brother, I saw the souls of them that were slain for the word of God, okay? The souls of them under the altar. The altar there represents the earth in which nga diri namatay ang Mesiyas mga kauturan, ginsakripisyo sa cross o kung sa altar of sacrifice nga ang iabugtong anak dito sa Mount Golgotha. So makita naton nga ang mga patay mga kauturan were crying for justice and the location of the soul hindi nga dito sa langit kundi ari lang sa duta mga kauturan. Because the voice of your brother's blood cried unto me from the ground. No? Now, ano ang kalag? Ang kalag mga kauturan, suno sa Genesis, kag ang Ginoo nagpurma sang tawo gikan sa yabok sang duta, kag naghuyop sa ilong sa gininhawa sang kabuhi, kag ang tawo nanginbuhi nga kalag, no? So duha ka klase ang kalag, may patay nga kalag kag buhi nga kalag. Okay? Man became a living soul. Ang ginatawag nga kalag, kita nga tao, ginatawag kita nga buhi nga kalag, no? Genesis 2 versikulo 7. Now, ano naman niya ang espiritu mga utod? Now, Job 27 versikulo 3. All the while, my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils. Siling ni Job, samtang ari pang akon ginhawa sa akon, ang espiritu sang Ginoo yari sa akon mga ilong. So the word spirit and breath of life, they were used in the Bible interchangeably. Parallel lang ina mga kauturan. Pag siling kita nga espiritu, pag siling naton nga ginhawa sa kabuhi, isa lang ina ang buot silingon kay ang espiritu ng Dios yari sa akon mga ilong, no? Okay? So anong formula sang tao? Yabok plus sang espiritu equals buhi nga kalag. So ang buhi nga kalag, ibanan mo sang ginhawa equals dust. Kung ang tao mapatay, mabalik sa yabok. Pero ang ginhawa iya magabalik sa Ginoo nga naghatag sini, no? Okay? What happened when a person dies? Ano mga kauturan na matabo? Ari ang ginsiling sa Manugwali 12 versikulo 7. Nyan ang yabok magabalik sa duta nga subong siya anay. Kag ang espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sini. Di bala mo na ang ginsiling sino? Kag naghuyop sa ilong sang ginhawa sang kabuhi. Kag ang tao nangin buhi nga kalag. So makita naton ba kauturan nga ang kalag nga buhi, ibanan mo sang hangin o kung ginhawa equals dust. Diin makanto ang dust, magabalik sa duta nga subong siya anay. Ti ari karon. Okay? Salmo 146 versikulo 4 nagasiling, kung magwa ang iya ginhawa, magabalik si sa duta. Kag sa sinagid nga adlaw, madula ang iya panghuna-huna. In that very day, his thoughts perish. Di paano pag singgits ng mga patay kay patay na sila, why na sila singhuna-una? So ang gitsiling to sa Revelation, those are what? Idiomatic expression to emphasize a point nga ang Ginoo nakahibalo sa ilang kamatayon nga hatagan gisa Ginoo sang hustisya. Okay? And he promised to them, no? Ano kadamo ang hibaluan sang tao nga patay? Karang gisiling. Manugwali 12 9 versikulo 5 nagasiling, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Amo na nga ang mga buhi. Preparar gina sila sang ilang nga mga pantheon, ano nga mga plan, life plan dira, o kung death plan dira mga kauturan. Kay buhi sila, but the dead know not anything. Okay? Ti ang mga patay, way na sila kabalo. Para sa akong lulo, nagsiling nga kung mapatay siya, hindi lang siya magpabalsamar. Ilubong lang kuno siya nga drikta. Ano imuya kay kadamo sang apo niya. Pagkapatay niya, ginsugatan namon to sang invalmer kagin tayaan sang kutsilyo sang invalmer sa lihok. Way man siya kabalibad, way man gani siya kaparagoy. Kay way sa kabalo, kung ano nagakahanabo sa palibot niya. So amo na mga abyan, ang patay way naginsing nahibaluan. Okay? At hagin na sa Biblia mga kauturan. Ang patay bala mag-worship o kung mag-simba bala sa Ginoo. Ari, Salmo 115 versikulo 17. Kay si David abi pala kanta gini kag palangamuyo sa Ginoo. Ti hulaton pa bala naton mapatay kita, dispis kita magkanta. Siling pa ni David, the dead
praise not the Lord, neither in that go down into silence. Ang mga patay way na sila nag-ambahan sa Ginoo, sila nga nagpanaog sa kalinong. Kag siling pa ni manalag na nga Job. Kay si Job ang nakaagi man niya makauturan sing balatian, ginaayon sang Ginoo kag ang iya panimalay, pila ka bilog niya makabata nagkalamatay, mga kasapatan niya, mga property niya. Kag siya mismo mga kauturan nakakita sing suffering, no? Bilang manalag na aray siling ni Job. Kaangay sang panganod nga nagapahayag sa malipot nga tion. Amo man yadtong nagpanaog sa lulubngan, hindi na sila magbalik o kung magpauli sa ilabalay. Kay ang iya duog, okay? Kag wala na siya singbahin sa idalom sang for neither shall his place know him anymore. So hindi na siya matandaan, malipatan na siya. Sa nagligad nga inadlaw, nag-attend ako sa isa ka anibersaryo sang kamatayon sang ilang iloy for 1 year. Ang mga kabataan, ina-recall. Pero mag-abot ang panahon mga kautoran nga malipatan na ina. No? Kaya ang mga patay, way na sisingbahin si dalom sang adlaw. Okay, gahulat na lang mga kauturan. So amo ini nga ang patay, way na nagamurto, way na nagabalik. Kung may magbalik nga magpakita, panulay na iya mga kauturan, kaya maka-impersonate siya. But ang Biblia maathag ang kalag, way na nagabalik-balik. No? Nga nagamurto-murto, nga may mga gilubong kada nga mga treasure mga kauturan. Kay sila sa Biblia, Ezekiel 18 versikulo 4, ang kalag sang imo iloy o kung tatay sang imo anak, ako no, ang kalag nga nagapakasala mapatay. The soul that sinneth, it shall die. So there is no such thing as immortality of the soul. Kay siling ni sa Ginoo, mapatay ka nga totoo. Pero siling sa yawa, hindi kaya mapatay nga totoo. You are immortal. Amo na ba kautoran? Depende sa iyo kung sinong tuuhan naton. Si Satanas, nga nagasiling nga hindi mapatay. Siling sa Ginoo, mapatay. Mga kauturan, since ang tao nagpakasala, tani immortal siya, kay ang kabuhi niya nga ginakabuhi, ginhawas ng Dios. Pero nagiging mortal siya, kay siling mismo sang Dios nga naghimo siya, mapatay ka nga totoo. Ti ang kalagya mga kauturan, may kamatayon. Pero mga kauturan, ina ang kamatayon, why right ang yawa sina magkuha sa aton? It's only God who can destroy both the soul and the body in hell. No? So may kamatayon, wala. God will destroy both the soul and the body in hell. No? So mga kauturan, ang kalag, subong, hindi siya immortal, kundi mortal. No? Now, balikan ta mga abyan ang ginsiling sa Bugna 6:11, kag ginhatagan sila sing maputi nga panapton, ang tagsa-tagsa sa ila. Kaginsilingan sila nga magpahuway. Okay? So, white robes. Anong kulugan sini mga abyan sang white robes? Kaya ang emphasis abi sa Revelation, sa color coding mga abyan, purmiro maputi, na nag-ano gani? Nagpula, nag-itom, naglapsi. Pero pag-abot din mga kauturan sa ika-5 nga selyo, atong puti, atong naglapsi nga tagumat patay na, ibalik liwat. Hatagan sila sing maputi nga panapton. Amo ni ang goal mga kauturan, no? John Huss, sa July 6, 1415, he was executed mga kauturan. He was burned at stake. Ang iya motto, obedience to God is my motto. No? Isa siya sa mga martyrs nga nagareklamo mga kauturan. Ginano gani sila? They were given white robes. And it was said unto them that they should rest for a season until their fellow servants and their brethren should be killed as they were. So isa siya din sa mga ginpatay mga kauturan sa milyon nga mga martyrs, no? But they were already assured of God's promise, no? Imagine ang ginatawag nga pagtuo ni Kristo, ang restoration mga kauturan after dark ages, no? We see that the Waldensians preserved the Bible. John Huss showed to us the significance of obedience. Luther emphasized grace, no? Calvin about sanctification or growth, no? By studying and prayer. The Anabaptist restored baptism, no? Kag makita natin dira ba kauturan, Wesley emphasized holiness. Kag dira sa 1840s, emphasize dira mga kauturan ang second coming kag law keeping, no? Now, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest
he walked naked, and they shall see his shame. Okay? Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saint. So, gina-emphasize din mga kauturan ang righteousness of the saints. The righteousness of God, ang maputi nga panapton. Amo na mga kauturan, ang emphasis diri sa ika-5 nga silyo, ang righteousness by faith. Amo na nga, we took the date 1517 as the beginning of the 5th seal, because at that time, may isa ka pari mga kauturan in the name of Martin Luther. Sang nabasa niya ang Biblia, kaya ginatago dito sa Germany, sa iya nga parokya mga kauturan, he discovered nga ang kaluwasan gali. It is not by works, it is not by finance, it is not by indulgence, no? It is not by payments mga kauturan, but it is by the grace of God. So amo na nga nagsulat sa 95 theses on righteousness by faith. Okay? So dito ina sa Wittenberg, Germany mga kauturan sang 1517. No? Okay? How is righteousness obtained? Paano naton mabaton ini nga righteousness? Kay siling sa Ginoo, gin-grant sa iya ang maputi nga panapton. Kaya ba mo ti ang aton sala mapulabay? So paano ini papution mga kauturan? Paano kita makaangkon sa pagkamatarong ni Kristo? Okay? Now, ginsiling diri sa may Romans 3:22. Tandaan ta mga kauturan. Even the righteousness of God. Kay sino pagkamatarong? Ang pagkamatarong sa Diyos, which is by the faith of Jesus Christ. Kay sino pagtuo? Aton pagtuo o kung kay Kristo? Hindi aton, kundi pinaagi sa pagtuo ni Kristo. And to all up and upon all that believe, for there is no difference. Mga kauturan, hindi gali ang aton pagtuo ang nagpakamatarong sa aton, kundi ang pagtuo ni Kristo. Kay sino na pagkamatarong? Pagkamatarong sang Dios. Okay? By the faith of Jesus, para sa tanan, and to all and upon all that believe. The moment we believe in Jesus, the moment we believe in His blood, the moment we believe in His promise to us, the moment we believe His forgiveness, God's righteousness will be given to us by the faith of Jesus. Hindi ang aton faith ang kaya hindi ni kulang aton, kundi ang pagtuo ni Kristo amo ang makapakamatarong sa aton kung magpati kag magtuo kita sa iya. Mga kauturan. Silingon ang aton pagtuo mo ng pagbaton. But the faith of Jesus to the Father, a perfect faith. Pagtuo ya nga way lapas-lapas, pagtuo nga himpit matinumanon. Okay? Ang pagkamatarong sa Diyos, ihatag sa aton, pinagi sa pagtuo ni Kristo, the moment we believe in Jesus, for there is no difference. Di bisan ano sa aton nga makasala, wala pinilian. Basta nga magtuo kita, His righteousness will be given to us. Amo na mga kauturan ang matahom nga promesa sang Dios. Okay? Do my works contribute to salvation? Ti karon kay pagtuo bugay lang gid. Way na balalabot ang akong binuhatan? Ari mga kauturan, Ephesians 2 verse 8 and 9. Kay bangod sa bugay, naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. Kay sino na pagtuo imo o kun iya ni Kristo? Kay Kristo ina. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Isa ini sa mga thesis ni Martin Luther, nga ang matarong, okay, pakamatarongon, pinaagi sa pagtuo ni Jesus mga kauturan, saved by the grace of God, through the faith of Jesus Christ, okay, not of ourselves, not of our faith. It is the gift of God, no? The grace is the gift of God. Bisan pa ang pagtuo naton, hindi man gani na aton. Ang aton pagtuo, hindi na aton. Bunga ina sang balaan ni Espiritu. Masili ka, akon pagtuo. Apang ang bunga sa Espiritu, Galatians 5:22, amo ang gugma, pagtuo. Di masili mo ang pagtuo, imo na? Hindi.
It is still the grace of God that give you faith to respond to the faith to Jesus Christ as our Savior and Lord. So makita ta mga kauturan, amo na ang grasya. Hindi na kinahanglan nga bayaran ta kay ginbayra na kita ni Kristo. Ang ato na lang amo ang magdawat sini by faith, no? The moment we believe in Jesus Christ, His perfect faith to the Father, okay? He is going to impart to us God's righteousness. Hindi sa aton buhat. Kay base ang tao magpabugal. Di kung bugal, iyan na ni Satanas, kay bugalon siya mo, no? Okay, Romans 3:24 and 25. What does Christ's justification accomplish for me? So ano bala ang pagpakamatarong ni Kristo sa akon na himo para sa akon? Okay? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay? Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Nga sili niya, busa, gin pakamatarong kita sa hiloy pinagi sa bugay, nga sa pagtubos dira kay Kristo, nga gin himo sang Dios nga propitiation. Sa aton pa substitute o payment, no? Through faith in His blood. Pinagi sa pagtuo sa iya dugo. Okay? Kung kita magtuo sa dugo ni Jesus nga ginpaagay sa cross, as payment for my sin and your sins, my dear friends. To declare His righteousness. I like that, no? That is the message. Ideklarar sang Ginoo ang iya pagkamatarong sa aton for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Sino ang mag-declare nga matarong kita? Hindi naton ma-declare ang aton kaugalingon nga matarong ako kay nagatuman ako sang kasuguan. Matarong ako kay nagahimo ako sa that is wrong. It is only Jesus. It is only God who can declare us righteous. Paano? Sano? Sa panahon nga tuuhan tang dugo ni Kristo, His righteousness, God's righteousness, He is going to impute to us. Kung baga, i-credit niya sa aton, isuklob niya sa aton mga kauturan. Amoy nang maputi nga panapton, impart niya sa aton mga kauturan to declare His righteousness. I-declare kasang Ginoo nga matarong, hindi aton pagkamatarong, His righteousness, God's righteousness. I-declare sa aton for the remission of sins that are past. Agod patawaron ang aton mga sala nga nagliligad, way labot ang presente kag ang future. Amo na mga kauturan ang gina-cover sa ginatawag nga justification by faith. It is instantaneous, presente mga kauturan, and the past. Okay? I-declare ka sang Ginoo nga matarong. Okay. Amo na nga ang kaluwasan naga-consist sang tatlo ka mga halintang, no? Pagpakamatarong, pagpakabalaan, kag paghimaya, no? Justification, sanctification, and glorification. Now, what must I do to receive justification or forgiveness for the past sins? Anong himuon ko para nga mabaton ko ang pagpakamatarong kag patawaran ako mga nagliligan nga sala? 1 John 1:9. Kung ituad tang aton mga sala, matutom kag matarong siya sa pagpatawad sang aton mga sala kag pagtinlo sang aton pagkadi matarong. Paano mga kauturan? Ituad tang aton mga sala, matutom kag matarong siya sa pagpatawad sa aton kag pagtinlo sang aton mga kasalanan. Amo na mga kauturan nga ang patay, hindi na siya pwede makatuad. Kay way na sa siyang animo, hindi na sa kadumdum mga kauturan. Okay. Gani importante gid nga walihan ang buhi. Kay ang buhi, makahuna-una pa, makadesisyon pa kita, makatuad pa kita. And salvation is not by proxy. It is personal. If we confess our sins, paano tayo ituad ang sala sang iban? Kay aton iya sala. Kag siling dira, He is faithful. The word He, third person, singular, masculine, that is Jesus Christ. Hindi sinabi nga, she is faithful. No. He is faithful. Referring to Jesus. Matutom kag matarong siya sa pagpatawad sa aton kag paghugas ang aton mga kasalanan. Yaman, kay may dugo siya nga inughugas sa aton. The moment we believe in His blood shed on the cross, has the power to atone our sin. And God's righteousness will be imputed to us. It will be counted on your favor, mga kauturan. Iti importante gid ang confession. Kag ang confession, mga kauturan, sino ang tuaran ta? It's only Jesus. What else
is justification called? Ano pagit ang pagtawag sa ginatawag nga justification? Siling pa ni Jesus Christ kay sino ni kay sa isa ka tawo nga nagpalapit siya kay Nicodemus, except ang tao matawaliwat sa tubig, kung ang tao hindi matawaliwat, hindi siya makasulod sa ginarian sa mga langit. So, ginatawag ina nga born again experience, no? John 3 verse 3, mga kauturan. Okay? It is called the new birth or being born again because when being justified, I have no past. I started all over again like a newborn baby. Mga kauturan, mo natawag nga justification. You have to start a new life in Christ, no? Born again experience. Kag inigin tudlo, mga kauturan ni Jesus Christ ang natawag nga born again experience. Okay? I say unto you, unless you are born in water and in spirit, okay, you cannot enter the kingdom of heaven. So, mo na mga kauturan nga, importante gid ang pagkatao liwat, no? Kag ina, pinaagi sa seremonya sang tugmaw. Okay? Nga, bisan pa si Kristo nag-submiter sa ordinansa sang tugmaw. Anong sili niya? Ako patani ang tugmawan mo, siling ni John, nga iya second cousin, mga kauturan, no? Si John the Baptist. Pero siling ni Kristo, pabayai lang, sugti lang, tugmaway lang ko. Kaya amoy ni ang nagakaego sa pagtuman sang bugos nga pagkamatarong. So, amo na mga kauturan, baptism is another mode, is a mode of what? Justification, nga i-declare ka sang Ginoo nga righteous, no? Nga ang imo mga sala nga nagligad, ginhugasan. Ang simbolo sang tugmaw, busiling ginbaton mo ang kamatayon ni Kristo, ginlubong ikaw sa tubigon nga lulubngan, kag pagbutwa mo, subong nga si Kristo na banhaw, nyan, you are now born again believer to Him. And in fact, Jesus commanded His disciples, go ye therefore, make disciples of all nations. So, ginaya sang Ginoo nga magbaptize, no? Pero bago tugmawan, himuon na sila nga mga gintutunan, Bible studyhan na nay, no? Face-to-face man, online man mga kauturan, or self-study man. After Bible study, discipling through care group or man-to-man approach, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Importante ni mga kauturan nga batunon tang amay, batunon tang anak, kag ang balaan nga Espiritu. Sugo inay sang Ginoo, no? Kag sa tapos nga natugmawan, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, amo na nga ang bugay. Una na ang bugay, amo ang pagpatugmaw, no? Ang justification. Ang sunod sina, amo na ang pagtuman. Hindi nga tugmawan mo, tapos ang balon mo nga way na ng sugo. Hindi na yung mga kauturan husto. Kaya ang yawa, ginakontra niya na pirmi ang Ginoo, butangan sang Ginoo sang kasuguan sa Eden, hambali ang way na ng sugo. Kita mo, pag-abot mo sa Revelation, amo magyahapon, hingabuton niya man gyapon tong nagatuman sang kasuguan sa Ginoo, kag intuon niya ang tao nga way ng kasuguan, pero lang tawa bala sa langit. Anong obra sang yawa? Ginaakusar niya ang tao, bugna 12, ano gani? He is versikulo 10-11, Satan is accusing us before God days and night. Nga may accusation, kaya may gilapas kita nga kasuguan. Amo na nga si Kristo iya nagatudlo sang pagtuman, pero ang yawa nagatudlo sang paglapas. Amo na nga madamo sa mga kriminal kag mga immoral nga mga tawo subong. Tungod may mga manugwali mga utod nga nagatudlo nga way nang kasuguan. Grasya na tani pero disgrasya pa. Amo na mga kauturan, teaching them to observe all things what I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amo na nga gini-emphasize gini Jesus Christ sa Revelation ang works, no? Do the first work, or else I will come unto you and remove your candlesticks. So makita natin mga abyan nga Peter, okay, preached baptism. In fact, he said, maghinulsol kamo, kag magpabautismo ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus sa pagkapatawaran sa inyong mga sala, kag mabaton nyo ang dulot sang balaan nga Espiritu. Amo na mga kauturan nga importante gid ang paghinulsol. Nga maghinulsol kita, kay nakasala kita sa kasuguan sa Dios, pero ang kasuguan hindi man ay manuluwas. Si Kristo man ang manuluwas. Pero kay naluwas ka na, malapas kaliwat. The grace of God does not give you license to break His law. No? In fact, He said, if you love me, keep my commandments. So, ari mga kauturan, si Filipi, ginsugo sa Ginoo nga palapitan atong eunuch nga naga-travel, no, from Jerusalem
to Ethiopia mga kauturan. Okay? Kag sang nagpalapit si Philip, ginpamangkot niya ang eunuch, ang treasurer, no? Ang isa ka negro nga who was already keeping the Sabbath, nag-attend sa Jerusalem sa Sabbath worship, and then siguro nag-deliver naman sa iya nga offering mga kauturan. So, do you understand what you are reading? Ini nga eunuch, nag-self-study na lang siya. Okay? Ano sila sa eunuch? How can I unless someone guides me? Amo na mga kauturan. Nami man nga nagabasa kita. Pero kinahanglan gid nga may mag-assist sa aton kaya kung hindi mo na maintindihan. Amo na mga kauturan nga ginsugo gid ang mga disipulo. Ginsugo gid nga iwali ang mayang balita. Mag-Bible study from house to house, into the highways and byways. Let us tell the world about God's love, about His second coming, about the judgment. So amo na mga kauturan, we need someone to guide us. No? Amo ning through this presentation, we will be guided. Kag ang duog sa kasulatan nga iya ginabasa amo ini. Okay? Kaangay sang karnero gindala siya sa ilihawan. Okay? Kag kaangay sang karnero sa iyang mga manog ihaw, wala giniya ginbungat ang yaba-ba. Galibog ang ulo niyan. Ano ning ginhambal sa Isaiah 53 naman nga kaangay sa karnero. Sino bala ini? Yeah? In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life was taken from the earth. And the eunuch answered Philip, "Yan nagapangabay ako sa imo. Sino bala ang ginapamulong ni Isaias nga manalaga? Iya bala ka og galingon o kung maiban pa?" Kalibog ang ulo niya. Ano bala ang ginasibuluan sining karniro nga apa nga gindala? Okay. Ano siling ni Philip? Kag niyan sumugod sa among teksto o kung kasulatan. Okay? Ginwali niya si Ginoong Hesus, no? He preached unto him the good news about Jesus. Nga si Jesus amo ang karnero nga dapat atulokon, nga siya among namatay sa cross. He can make your sins white. Na bisan itom ng imo panit papution na sang Ginoo. Mga kauturan. Do your color be black or scarlet, no? They shall make it white as wool. Na mabasa mo magyapon sa Isaiah chapter 1 nga papution sa Ginoo ang aton mga sala mga kauturan. So ari karon ang eunuko kay nagahandom siya kay nagtuo sa mga abyan, kay nagatuo nga daan siya. The eunuch asked for baptism. Okay? Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, nag-abot sila sa tubig. Ano sila sa eunuko? See, here is the water. What hinders me from being baptized? That is the good question. That is the correct question. Nga ang prospect, kung nakahangop na siya ang mamangkot. Ti ari na ang schedule sang tugmaw sa Sabado. Sa nagligay sa Sabado ba tugmaw? Kag may ara pa kita nga tugmaw mga kauturan sa first week of December or December 28 mga abyan. Galing may ordination kita. The question is, pastor, nakahangop na ako. Nga si Kristo amo ang karnero sang Dios. Si Kristo nag-anto sa akon mga sala. And now I want to give my heart to Jesus. Now, what hinders me from being baptized? Ano na mga kauturan? Sayop gali ka mamangkot, Brad, saan ka pa mapatugmaw? Ano pang nagapugong sa imo? Wrong question ina. Kundi dapat ang prospect mamangkot, see, here is water. What prevents me from being baptized? Kauturan, that's a good question. Kung amutani na ang balatyagon sang aton nga mga disipulo, sang aton nga mga interest, you are now ready for baptism, no? Because you understand now, you see the Lamb, you have met Him, you have encountered Him, and now He changed your life, and you want to give your heart to Him. It's now high time for you to decide. Why siya magsiling nga, sa sunod lang galing nga si Mana, mangkuton ko anay akon misis, mga kauturan. So the eunuch did not ask permission from his wife. He said, so he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Way siya gin bubuan o kung gin sabyahan mga kauturan, kundi gin tusmog. Amo ng baptism, no? Immersion, pagtusmog, no? Paglubong sa aton mga sala. Okay? Now, ang parintis ni nga eunuch sa Africa, no? Ang dati nato nga president sa General Conference, nagwali dito sa Highland, no? Sa Guroko, no? Sa Africa mga kauturan. Kaya madamo pa to si mga blacks, oh? And you say, as a result, they would like also to give their hearts to Jesus. They want to be baptized, no?
Ti kay way pamansing drone sa una helicopter lang na muna kadamo sa mga pagtipon-tipon nila dito. Kita mo ng mga maputi ang bayo na itom ang panit nila pero they want to be made white, no? Okay, dito sila sa Suba, mga kauturan, ginbautismuhan. Kaangay sang kung nga na-record, mga kauturan, they want to be baptized, no? What hinders me from being baptized? Ti sila ni Pilipi, kung nagatuo ka kay Kristo, takos ka. Amo na mga abyan, ang aton pagtuon, this is actually the revelation of God. Nga bisan ano sa aton ka makasasala, God would like to provide us a white robe, His righteousness, and that could be accomplished through born-again experience, baptism. Dapat mahugasan ang aton mga sala. Nga matao kita liwat. We need to submit to the ordinance of baptism kag ina ginsugo ni Kristo. Make disciple, baptizing them, and tell them to keep my law. Okay? Ini sa Cuba, mga kauturan. Ini sa Russia, no? That's in Russia. Kag may ara man kita nga baptism sa Philippines, no? Okay? What is sanctification by faith? No, second level of salvation, mga kauturan. After nga natugmuan, ano gani? 1 Thessalonians 4:2 and 12. Kay nakahibalo ka mo, for you know what commandments we give you by the Lord Jesus Christ. He was telling the Thessalonians, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Ang pagpakabalaan gali, amo ang pagtuman. Tapos nga natugmawa na, likawan na ang pagpangilahi. This is your sanctification. Ang tao gali nga nagalapas, hindi kagid manginbalaan, kay sige ka pakasala. No? Grasya na tani, madisgrasya kagid. Kay dumdum mo, once saved, always saved. That is not, no? We need to what? To maintain that relationship with Jesus, no? Justification, sanctification, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. No? What must also, we must also grow. Dapat kita nga magtubo. No? Justification is what? Pagkatao, kung rebirth. While sanctification is growing in Christ. No? So kung natao ka, siyempre, ang obligasyon mo magtubo. Okay? We need to grow, and that is sanctification. That is obedience, and that is studying the Word of God, no? Sanctify them through thy truth. Thy Word is truth. Nga man. Amo na nga ang tao nga natugbawan, magtuon na kita sa Biblia, kaya amo nang aton pagkalanoon. Kaya ang tao nga wala nagabasa, hindi magtubo ang aton nga pagtuon. No? Amo na nga Calvin in Geneva emphasize growth through prayer, Bible study, and sanctification. That means pagtuman, mga kauturan. Do I obey the word, or does Jesus do it for me? Ako ba lang nagatuman sang pulong, o kung si Kristo ang nagatuman, kaupod na ko? Romans 8:3 and 4, God sending His own Son, okay, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Agon nga ang pagkamatarong sa matuman sa aton. Okay? For it is God which what? Worketh in you to will and to do His good pleasure, no? Ano sila ni Paul? Work out your own salvation with fear and trembling. Pangabudlayan nyo inyong kaluwasan nga may kahadlok kang pagkurog. Ngaman, kay it is God who worketh in you to will and to do His good pleasure. Mga kauturan, inang pagpangabudlay, hindi gihapon na aton. Amo na nga way gigilay sa aton, iyatanan sa Ginoo. Provided nga kita willing, mag-cooperate sa Ginoo sa pagbaton sa iya bugay, sa pagbaton sang balaan nga espiritu, sa pagbaton sa iya kasuguan, sa pagbaton sa dugo ni Kristo nga kabayaran, mga kauturan, sa pagbaton kay Kristo nga aton manuluwas. God will always provide everything for us to save us. He will give us His righteousness. Amo na nga i-credit agad sa Ginoo nga ang Ginoo gid, and so He said, if you love me, keep my commandments. No? Kadto ano mga kauturan ang Sardis? Sardes. Ano meaning sa Sardis? This dates back from 1517 to 1755. Amo nang period sang Sardis, mga kauturan. Now, sa manugtunda sa iglesia sa Sardis, isulat, nagasiling ang may pito ka espiritu sang Dios. That is Jesus Christ speaking. Okay? Kag may pito ka bituon sa itoong kamot, nakilala ko ang imo hinimuan. Okay? May ngalan ikaw nga buhi, pero patay ikaw. Meaning gali sa Sardis, meaning alive. Pero patay ikaw, nga aman nga apatay.
Nya magbantay, kag palig-una ang butang nga nabilin, nga madali na lang mapatay. For I have not found thy works perfect before God. Mga kauturan. Ang ngalan galing nga Sardes, buhi. Pero ano? Patay. Kay wala sila nagatuman sa kasuguan sa Diyos. Amo na nga sa time ni Martin Luther, ang una pa lang nga na-restore, ang doctrine of righteousness by faith. Pagtuo lang gid. Why na binuhatan? Amo na mga kauturan, nga sa subong, ara ang doctrine of righteousness, pero why na sila nagpadayon sa revelation. Kaya ang revelation progressive, sa time ni Martin Luther, gin-reveal ang righteousness by faith. Pero pag abot sang 1844, gin-reveal ang law-keeping mga kauturan nga that they complements, they goes together. Amo na ang laygay ni Kristo. May ngalan ka nga buhi. 1517, gin-introduce ang righteousness by faith. Pero wala pa nila ma-discover ang works. Kag ina nga works, hindi inaaton. That is the work of the Holy Spirit. No? For it is God who worketh with you. Okay? Ti ina nga works, human works siguro. No? Kaya nga naman, wala sa gatuman. Kaya ang works sa Ginoo, nagatuman. Nagamatinumanon, if you love me, keep my commandments. So makita natin rin mga kauturan nga ang Sardis, kag ang ikalima nga silo, they emphasize the same point, mga kauturan. Again, emphasize ito ang white, no? Amog gihapon ang righteous by faith, mga kauturan. So diri, gina-emphasize mga kauturan ang righteous by faith nga buhi nga pagtuo. Kay duha ka klase ang pagtuo, may patay kag may buhi nga pagtuo. Ang pagtuo nga walay binuhatan, ano gani? Patay, no? Okay, so verse 3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If thou shalt not watch, I will come unto thee, and what? As a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Okay? But you have also few names in Sardis which have not defiled their garments. They shall walk with me in white, for they are worthy. Kita mo ang silyo, ang emphasis dito, white robe. Ang emphasis mo sa Sardis, white robe. Para sa kay sino? They shall walk with me. Sino? Adtong mga pila lamang ka mga tao, nga mga martyrs, nga nagmatinumanon sa Ginoo. Wala naglapas, no? Nagtuo, kag nagmatinumanon, mga kauturan. Okay? Okay? Ang nagadaog, papanaptan ko sing maputi nga panapton. Kag hindi ko pagpanason ang iyangalan sa tulunan sa kabuhi, kundi ituad ko ang iyangalan sa tubangan sa akong amay kag sa mga manugtunda. Mga abyan, importante ning confession. Ang patay, hindi na niya makakonfesar, kundi ang buhi lang gid. Kag paano kita magdaog? We can overcome sin through the blood of Jesus, through the faith of Jesus, through the grace of God. Amo na mga kauturan, nga batunon tagid si Kristo. Batunon na iya kamatayon through baptism, through faith, no? That is justification, para nga aton mga sala nga nagliligad, iya paghugasan. Pero sa presente kay ginhugasan ka na, hindi ka na maglapas. Magtuman ka na. Magtuman ka na mga kauturan. Because God provide another steps, another grace, that is, ginatawag siya nga sanctification by faith, no? One is the initial step, the other one is the second step. One is our title for heaven, the other one is our fitness to heaven, no? Ang isa, the righteousness in which we are justified is what? Imputed. And the righteousness in which we are sanctified, this is imparted, no? One is a title, the other one is our fitness to heaven. So, amo na mga kauturan, ang maputi nga panapton, that is God's righteousness nga i-cover niya sa aton, provided nga kita magmatinumano na sa Ginoo. We need to be sanctified, meaning holy. Sanctified means set aside. Magpain na kita, magwa na kita sa sala, kag magtuman sa Ginoo. Kag paano? Keep confessing your sins. Kaya kung ituad ang aton mga sala, Jesus will confess our names before the Father in heaven. Ang may dulunggan, magpamati kung ano ginasiling sang balaan ng Espiritu sa mga iglesia. Mga abyan, ang mensahe ni Kristo sa Sardis, amog gihapon ang mensahe niya sa tanan nga mga iglesia subong through the Holy Spirit, no? May kanta nga nagasiling, trust and obey. Okay? When we walk with the Lord,
in the light of His world, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Let me sing with you again, my friends, no? You can hum there, you can sing with me for our closing song, and then after this, you can stand and pray with me, and let us now sing, okay? When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mga biyan, tinion ini agud kita maghimo sang desisyon sa pagsalig kag sa pagtuman kay Kristo. Tinion ini agud aton batunon ang iya pagkamatarong. His righteousness, His grace is available for everybody. Kung handom natin ng mga abyan, we can invite Jesus. We can give Him our heart, our loyalty. We can honor Him by praying all together and make a commitment right now. Let us pray. Father in heaven, yari ang amon mga kaabyanan. We want to renew our covenant with You. Please, Lord, forgive us. Help us to start a new life again. And for those who were baptized, let everyone, the Lord, renew our commitment to trust and obey Thy word. Give us Your righteousness, O Lord. And for those who are yet in the valley of decision, Lord, I pray for them. Please help them to come to Jesus and accept His blood. May it be that the faith of Jesus, God's righteousness, be upon them. Help them, dear Lord, to decide, like the eunuch, that he decided to be baptized. Lord, thank You for hearing our prayer, that this coming Sabbath again, we shall have more baptisms and more souls ready for translation. Thank You, Lord, for hearing our prayer. Bless us all together. In Jesus' holy name we pray. Amen. Mga abyan, pwede kita maka-change sa next episode o kung sa next presentation from 7 to 8, no? About the CPUC evangelistic series online. No? God bless you and prepare for the sixth seal tomorrow. Thank you and good evening to everyone.